Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emmy sa inyo ay makikipagkwentuhan. Good morning, good afternoon, and good evening sa handa ko ng mundo. Kumusta na po ang aking mga amiga, amigo? Kumusta na po kayong lahat? Sana po lagi lamang okay. Be happy lamang po tayo. May problema sa walang problema, happy lamang po. Thank you sa inyong lahat. Sa inyong pagsubaybay sa akin. Ang oras po ay alas 10:30 po ng umaga dito sa aking kinalalagyan. Kaya tara po, samahan ninyo ko. Magtatrabaho po tayo. Ayan, Tita Emmy. Nagayon, Tita Emmy. Ayan. Kita niyo po kaya ako? Makikita niyo po kaya? Kasi wala po ako stand. Trabaho po tayo. Hanap po ako na magiging pwesto ninyo. Wala po kasi akong stand. Ay, ang stand po ni Tita Emmy, laging iniiwan. Kasi po, hindi ko po iniwan yung aking stand. Ang nangyayari po ay, hindi ko na po malaman kung saan ko ilalagay. Gawa ng pag marami pong trabaho tayo, nahihirapan po si Tita Emmy. Kaya ito, samahan niyo na lang po ako. Ganito na lang po tayo. Ay, ayaw pong tayo eh. Ito. Tita Emmy! Saan po ko ilalagay? Sa inyo ko ilalagay, Tita Emmy. Ayan, naguguluhan si Tita Emmy kung saan kayo ilalagay. Ayan. Kita niyo po ako dyan, ha? Huwag niyo po ako iiwan, ha? Kukunin ko lang po yung aking balde. Ayan. Tatrabaho po tayo. Kaya huwag niyo po akong iwan. Gusto ko po yung kasama kayo. Ayan. Nandito po si Tita Emmy. Huwag ko maalis. Hindi po matanaw, Tita Emmy, kasi nakaharang po ako. Kasi po nakaharang po ako, Tita Emmy. Nahiharang. Sayang. Anong nangyari? Hindi na po kayo tumayo. Naguluhan na po si Tita Emmy. Naguluhan. Ayan, ganyan na lang po. Nagtatrabaho si Tita Emmy. Ayan. Ayan na, Tita Emmy. Ayan na, Tita Emmy. Ayan na po, Tita Emmy. Hala, si Tita Emmy. Ayan. Kita niyo po ba ako? Mga amiga, nakikita niyo po ako? Wala na po yung wala pong basahan. Naubos-ubos na po. Naubos-ubos na, Tita Emmy. Ang mga basahan. Ang hirap ng ganitong trabaho. At nawawala ang kanilang mga basahan. Hindi na po ako naglagay ng vacuum. Kasi po, pag naglagay po ako ng vacuum, hindi niyo po ako maririnig. Yun po. Kaya ganito na lamang po, winalis ko na lang. Okay naman po ito. Kahit po walisin naman natin hindi naman po masyadong marami gawa ng matrimonyo. Mag-asawa lang po ako. Naka-rito, nakatira. Wala pong masyadong dumi. At isa pa po, yung nakatira dito ay nurse. Nurse po siya. Kaya hindi po siya masyadong marumi. Tsaka malit lang po yung bahay niya. Hindi po masyadong malaki. Sabi nga niya, malit lang bahay ko, Tita Emmy. Yun. Gusto lang niya po, meron siya makasamang tigalinis dito. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kahit
po. Madali lang naman po linisin ang bahay niya. Kasi lang, matrimonyo lang po sila rito. Matrimonyo po tawag nun, mag-asawa lang. Ayan, asawa lang po sila. Ayan. Tsaka hindi po masyadong madumi ang bahay nila kasi syempre po, pag mag-asawa lang, alaga po nila ang bahay nila. Kaya yun. Kaya hindi po tayo masyadong mahihirapan. Tsaka, sandali lang po tayo dito. Ano lang po tayo dito, 2 oras. Bago ko po kayo isinama, nalinis ko na po yung doon, yung mga kusi-kusina. Nilinis ko na po. Tapos naisipan ko po na isama kayo. Buti na lang po, nabanggit ko yung nalinis ko na yung bandaroon. Sabi ko, hindi ko na kayo sinama. Ay, nung masilip ko po yung may patak yung, ano po, yung matigas na patak na hindi naalis. Yun, naalis ko na po. Baka tayo pagsabihan na linis palo ko yung ating ginawa. Kailangan po yung pulido-pulido. So, linis palo ko ang ating gawin. Linis matino. Kasi po tayo rin po ang mawawala ng trabaho. Pagka hindi po natin inayos, mawawalan po tayo ng trabaho. Malinaw na po yung lilinisin natin na maigi para babalik pa po tayo. Kasi pag hindi po natin nilinis maigi, baka hindi na po tayo pababalikin. Sasabihin na ayaw ko na, nagsasayang lang ko ng pera. Parang ganun po. Hindi na ako, ayaw ko na sa'yo. Kasi hindi mo naman inaayos. Baka po pagsabihan tayo ng ganun. Ang mahirap lang po sa paglilinis, pag ang sahig po, ganito puti, tapos marami pong buhok, mahirap po yun. Mahirap po maglinis ng ang sahig ay puti, tapos hindi mo nalinis maigi at maraming buhok. Kitang-kita po sa sahig ang buhok. Kaya pag puti po ang sahig, kailangan po natin linisin maigi yan dahil isang patak lang ng hindi mo nakuha kitang-kita po sa puti ang nasahig. Kitang-kita po. Kaya kailangan po inaayos po natin. Ayun po. Ayan. Nakatitain. Dito po tayo. Ayan. Naktaw po tayo sa inyo. Naktawan ko na po kayo. Ayan. Malapit na po ako sa inyo. Urong ko po kayo dito. Urong po kayo dito. Kayo na, ang silya na po ang ginawa kong stand. Ang silya na po ang ginawa kong stand. Nawawala po kayo Nawawala ako, Tita Emi. Nawawala. Parte po ng bahay na ating nililinisan, ang pinakamarumi pong parte ng bahay ay kusina at banyo. Yan po, yung pinakamaraming ating nililinisan, banyo at kusina. O yan. Dito po tayo sa loob. Kita niyo po ba ako? Ito na po yung pinakakwarto nila.
Ayusin ko po muna yung kama bago kayo ipakita. Bago po ipakita sa inyo. Nakakahiya naman po. Pero nandito lang po ako. Ito po'y pantulog. Pantulog po ng senyora. Ayaw ka muna dyan. Huwag ka muna gawa sa akin. Ganyan po ito. Para may lapit po kayo at na makita niyo po ng gusto. Naris ko na nga dyan Tita Amy. Lalagay nga muna po kami para naman pumasilip-silip namin po yung trabaho eh. Para huwag niyo po kami iwanan eh. Ayan. Dalawang oras lang po tayo dito eh. Kaya kailangan matapos po natin ito sa loob ng 2 oras. Tapos po ng 2 oras, uuwi na po tayo. Kasi kanina umaga, bumanat na po tayo ng 3 oras. Kaya ngayon tanghali, hanap po tayo ng 2 oras, tapos uwi na po tayo para makakain po tayo ng pananghalian. Sigurado po, malamang sa malamang, ang pananghalian po natin ay alas 4 ng hapon. Kasi syempre, banat tayo sa umaga ng 3 oras. Tatakbo po tayo rito ng 2 oras, di naka 5 oras na po tayo. Tapos, maglalakad pa po tayo. Pagpasok po natin kanina umaga, nag-edot po tayo, sumakay ng bus. Pagpasok po natin dito, nilakad ko na lamang po. Nilakad ko na lamang ang pagpasok natin dito. Ayan, kunin ko po yung basahan natin. Wala po kasing balde si Senyora na lagayan ko ng aking mga gamit-gamit. Yung mga basa-basahan ko, tsaka yung panglinis para isasahan ng bitbitan. Ang nangyayari po eh, hindi ko po nabibitbit na maayos. Hindi naman po masyadong marami itong bahay niya. Gawa ng matrimonyo lang po sila ito. Pagtulog po niya, nakalimutan ko. Tago po natin dito sa ilalim ng unan. Yung kanyang pagtulog. Alam niyo po, narinig din po ba yung medyo maingay? Aeroplano po, ay hindi po aeroplano. Parang aeroplano, maliit na aeroplano po kasi may sunog na po dun sa bandang bukid. Eh, kumukuha po sila ng tubig dito sa dagat. Kumukuha po sila ng tubig dyan sa dagat, pampatay doon sa sunog. Ano na po yan sunog ngayon? Pang 3 araw na po. 3 araw na hindi namamatay yung sunog. Kaya, ang hirap po. Nakakatakot din kasi kawawa naman yung mga nasusunugan. Diba niyo po?
tatlong araw na po ang sulog na yun. Hindi po talaga bumababa yung lakas ng apoy. Ang lakas po talaga. Nasusunog po yung ano, kabukiran. Kabukiran po ang nasusunog. Kasi dry na dry po ngayon dito dahil summer nga po. Kaya dry na dry. Yung apoy ang hirap po nilang patayin. Hirapan po sila magpatay ng apoy. Yung mga bombero. Katulong na nga po nila yung aeroplano na mini lang, pangkuha ng tubig para sa sunog. Hindi po talaga nila ang dami na pong tumutulong na bombero. Hindi po talaga nila mapatay-patay. Hindi po talaga mapatay yung sunog. Kaya kawawa naman po yung mga nasusunugan. Ang tagal na po nila nasusunugan, 3 araw na po silang kawawa po yung mga may-ari nung mga lupa, yung mga pananim po nila. Yung mga pananim nila, mga nyug, mga tawag yan, yung mga talaga mga pagkain po nila dito. Meron din po kasi dito mga manananim. Kaya po kawawa naman yung mga nasusunugan. Pero niyo po, tagal na. 3 araw na po nasusunog yung kanilang lugar. Malawak na po daw yung nasusunog. Sabi po ng mga tiga rito. Yung mga tao po dito. Siyempre po, parang panood nila ng balita. At yung po sabi, malawak na raw po yung nasusunog na lugar. Yun. Dito naman po tayo, dito po kayo ihaharap. Ito po yung banyo. Yan. Dito naman po tayo. Dito po tayo. Samahan niyo po. Ayan. Tita Amy, wala ka kasing stan eh. Walang stan si Tita Amy. Inunon na po natin ang spray ito para isang na lang po, isang bilisan na lang, kumbaga. Para pinapasadahan po natin meron ng pampalinis ng madali na lang pong tanggalin. Kumbaga nabababad po. Kasi pag hindi po natin sprayan po natin habang dadaanan po natin. Yung mga matigas-tigas, hindi na po matatanggal. Mahirap po matanggal. Mas maganda po sprayan na po natin para habang nililinis po natin itong lababo lumalambot po yung dumi doon sa loob.
2 oras lang po tayo. Lagi po tayo nagmamadali gawa ng yun lang po babayaran sa atin sa 2 oras. Buti na lang, hindi po masyadong marumi itong bahay na to. Pagtapas po natin dito, nasa sala na po tayo sa isang kwarto, uwi na po tayo. Madali lang. Nahanap niyo po ba ako? Ando po kita na kayo ko. Mabuhangin po ngayon, gawa ng yung sinisan, tawag ng yung abo. Yung abo po ng sunog, umaabot po dito. Yung abo ng sunog, nasusunog na yun. Abot po rito yung abo. Tingnan niyo po ang hirap ng mga OFW. Sabi po nila, masarap ang buhay ng OFW. Hindi po. Hindi po masarap ang buhay ng OFW. Napakahirap po ng buhay ng OFW. Kaya yung ibang OFW, pag dumadating sa Pilipinas, parang alam mo yung nagmamalaki po sila. Pero napakahirap ng trabaho. Hindi lang po alam ng mga taga-Pilipinas, di ba? Ang hirap po ng mga tao sa abroad. Mahirap po talaga. Lalo na po ako, marami na po akong pinagdaanan ng trabaho ng abroad. Nanggaling na po ako ng Saudi. Nanggaling po ako ng Taiwan. Nag-part-time na po tayo sa London. Kaya hirap po talaga. Hindi po basta-basta buhay ng abroad. Hindi po madali. Nagpunta po
po kami dalawa mag-asawa sa abroad, ay sa London. Nakikipagsapalaran din po doon. Kaya lang, marami rin po doon sa London. Kaya sabi ng asawa ko, mas gusto niya pa raw dito. Sabi niya, balik na lang tayo, ma. Balik na lang tayo doon. Sabi niya. Kaya po, nagbalik kami dito. Tsaka sabi po ng anak kong bunso, Mama, kinuha-kuha mo ako dito eh. Tapos, nandito na ako eh. Iiwan mo rin pala ako. Alam ko lang iiwan mo ako eh. Sabi niya ganun. Parang hindi niya po tinuloy. Parang gusto niya po sabihin na hindi na siya nagpunta dito. Iiwan ko rin lang pala daw siya. Sabi niya. Late ko pa nang iniwan mo ako eh. Tapos ngayon nandito na ako. Iiwan mo rin pala ako. Sabi niya. Kasi nung magpaalam kami ng papa niya na pupunta kami ng London, iniwan namin sila. Parang naawa din po ako sa anak kong bunso na, Mama, kinuha mo ako dito, tapos iiwan mo lang din pala ako. Sabi po ng anak kong bunso. Yun. Kaya nung nandun na po kami sa London, nakapag-part-time kami mag-asawa, doon sabi niya, ganun, balik na lang tayo ba? Sabi ko, bakit tayo babalik? Magkakaroon na tayo ng employer dito. Magkakaroon na po ako ng employer doon sa London. Tinulungan po kami, kaming mag-asawa ng kapatid niya. May kapatid po kasi siya sa London. Kaya po, nung makarating po kami sa London, bali yung kapatid po ng asawa ko ang tumulong sa amin. Tinulungan niya po kami. Tapos sabi po ng kapatid niya, Kuya, ate, hintay lang kayo kasi yung papasukan nga po namin, may pupuntahan pa, kumbaga may biyahe pa sila. Meron pa silang aasikasuhin sa ibang lugar. Kaya yung panahon na yun, yung linggo na yun, busy po yung magiging employer namin. Nang mananatili po kami sa hotel, sabi po nung kapatid ng asawa ko, sabi niya, maghintay lang kayo pagdating niya ko po, na kayo. Pupunta na raw po kami doon, papasok na po. Kasi na-interview na po kami. Na-interview din po kami nung employer na papasukan namin. Dahil aalis pa po sila, babiyahe pa po sila, ang nangyari, nung nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya, Mama, balik na lang tayo. Balik na lang daw po kami dito sa Spain. Balik na lang tayo sa Spain. Total pareho naman tayo may trabaho doon. Sabi niya, natakot ang asawa ko makipagsapalaran ulit. Kasi sabi niya, ang sabi po ng employer namin, ang magiging trabaho po niya doon sa London, isasama ng asawa ng employer namin. Dahil may construction site po sila. Sa construction po magtatrabaho ang asawa ko. Natakot po siya kasi hindi po siya bihasa sa construction. Kasi hindi nga po siya nag-construction sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, naku mama, baka hindi ko makaya ang mag-construction sa London. Sabi niya, doon nga po sa London, hindi raw po niya kaya ang mag-construction. Kaya sabi niya, ganun, Mama, balik na lang tayo. Sabi niya ganun, sabi kong ganyan. Siyempre, wala nga naman magkahiwalay kami dalawa. Although na sinabi ko na, mauna ka na, susunod na lang ako sa Spain ulit. Magpaiwan na ako dito, baka makahanap ako ng ibang magiging trabaho mo, hindi construction. Sabi niya, hindi, balik na tayo mama. Sabi niya ganun. Sabay tayong nagpunta rito, tapos ako lang mag-isang uuwi. Kaya syempre, mag-asawa, naawa din naman ako sa asawa ko. O sige, balik na lang tayo ng Spain. Kaya nagbalik po kami dito sa Spain. Kaya sabi niya ganun, ay salamat, sabi niya ganun. Kasi mahirap talaga mama na magkahiwalay tayong dalawa. Although na mahirap talaga sa matrimonyo ang magkahiwalay. Kaya yun, sabi po niya na mahirap mama na magkahiwalay tayong dalawa. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, balik tayong Spain. Ayun, nagbalik po kami dito sa Spain para makipagsapalaran ulit dito. Yun. Kaya sa awa po ng Diyos, medyo matagal-tagal na po kami dito. Kaya, ayun. Kaya, balo po, magkakaibigan ko, hindi ko na po kayo isasama hanggang sa matapos po natin to. Kasi sigurado po, maiinit po kayo sa akin. Kaya, thank you very much
sa inyong pagsama sa akin, sa walang sawa ninyong pagsama sa akin. Kaya kung nagugustuhan niyo man po ang aking video, palike po, pa-share and subscribe hanggang umabot po kayo sa kampana para updated po kayo sa ating mga channel. Kaya thank you very much. Thank you very much. Bye-bye po. Adios. God bless po sa ating lahat. Adios. Bye-bye po. God bless. Bye-bye. Anong nangyari? Hindi na po kayo tumayo. Naguluhan na po si Tita Emmy. Naguluhan. Ayan, ganyan na lang po. Nagtatrabaho si Tita Emmy. Ayan. Ayan na, Tita Emmy. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Tita Emmy. Ayan na po, Tita Emmy. Hala, si Tita Emmy. Ayan. Kita niyo po ba ako? Mga amiga, nakikita niyo po ako? Wala na po yung ano wala pong basahan. Naubos-ubos na po. Naubos-ubos na. Ubos-ubos na, Tita Emmy, ang mga basahan. Ang hirap ng ganitong trabaho. At nawawala ang kanilang mga basa-basahan. Hindi na po ako naglagay ng vacuum. Kasi po, pag naglagay po ako ng vacuum, hindi niyo po ako maririnig. Yun po. Kaya ganito na lamang po, minalis ko na lang. Okay naman po ito. Kahit po walisin naman natin hindi naman po masyadong marami gawa ng patrimonyo. Mag-asawa lang po ako. Naka-ano rito, nakatira. Wala pong masyadong dumi. At isa pa po, yung nakatira dito ay nurse. Nurse po siya. Kaya hindi po siya masyadong marumi. Tsaka malit lang po yung bahay niya. Hindi po masyadong malaki. Sabi nga niya, malit lang bahay ko, Tita Emmy. Yun. Gusto lang niya po, meron siya makasamang tigalinis dito. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kahit po, madali lang naman po linisin ang bahay niya. Kasi lang, matrimonyo lang po sila rito. Matrimonyo po tawag nun, mag-asawa lang. Asawa lang po sila. Ayan. Tsaka hindi po masyadong madumi ang bahay nila kasi syempre po, pag mag-asawa lang, alaga po nila ang bahay nila. Kaya yun. Kaya hindi po tayo masyadong mahihirapan. Tsaka, sandali lang po tayo dito. Ano lang po tayo dito, 2 oras. Bago ko po kayo isinama, nalinis ko na po yung doon, yung mga kusi-kusina. Nilinis ko na po. Tapos naisipan ko po na isama kayo. Buti na lang po, nabanggit ko yung nalinis ko na yung banda roon. Sabi ko, hindi ko na kayo sinama. Nang masilip ko yung may patak yung yung matigas na patak na hindi naalis. Yun, naalis ko na po. Baka tayo pagsabihan na linis palo ko yung ating ginawa. Kailangan ko pulido. So, linis palo ko ang ating gawin. Linis matino. Kasi po tayo rin po ang mawawala ng trabaho pagka hindi po natin inayos, mawawalan po tayo ng trabaho.
Mainam na po yung lilinisin natin na maigi para babalik pa po tayo. Kasi pag hindi po natin nilinis maigi, baka hindi na po tayo pababalikin. Sasabihin na ayaw ko na, nagsasayang lang po ng pera. Parang ganun po. Hindi na ako, ayaw ko na sa'yo. Kasi hindi mo naman inaayos. Baka po pagsabihan tayo ng ganun. Ang mahirap lang po sa paglilinis, pag ang sahig po, ganito puti, tapos marami pong buhok, mahirap po yun. Mahirap po maglinis ng sahig ay puti, tapos hindi mo nalinis maigi at maraming buhok, kitang-kita po sa sahig ang buhok. Kaya pag puti po ang sahig, kailangan po natin linisin maigi yan dahil isang patak lang ng hindi mo nakuha kitang-kita po sa puti ang nasahig. Kitang-kita po. Kaya kailangan po inaayos po natin. Ayun po. Ayan. Nakagtitain. Dito po tayo. Ayan. Naktaw po tayo sa inyo. Naktawan ko na po kayo. Ayan. Malapit na po ako sa inyo. Urong ko po kayo dito. Urong po kayo dito. Ayun na, ang silya na po ang ginawa kong stand. Ang silya na po ang ginawa kong stand. Nawawala po kayo Nawawala ako, Tita Emi. Nawawala. Parte po ng bahay na ating nililinisan, ang pinakamarumi pong parte ng bahay ay kusina at banyo. Yan po, yung pinakamaraming ating nililinisan, banyo at kusina. O yan. Dito po tayo sa loob. Kita niyo po ba ako? Ito na po yung pinakakwarto nila. Ayusin ko po muna yung kama bago kayo ipakita. Bago po ipakita sa inyo. Nakakahiya naman po. Pero nandito lang po ako. Ito po yung pantulog. Pantulog po ng senyora. Huwag ka muna dyan. Huwag ka muna gawa sa akin. Ganyan ko po ito. Para may lalaki po kayo at makita niyo po ng gusto. Nalis ko na nga dyan Tita Amy. Lalagay nga muna po kami para naman pumasilip-silip namin po yung trabaho Para huwag niyo po kami iwanan Ayan. Dalawang oras lang po tayo dito Kaya kailangan matapos po natin ito sa loob ng 2 oras.
Pagkatapos po ng 2 oras, uuwi na po tayo. Kasi kaninang umaga, bumanat na po tayo ng 3 oras. Kaya ngayon tanghali, banat po tayo ng 2 oras, tapos uwi na po tayo para makakain po tayo ng pananghalian. Sigurado po, malamang sa malamang, ang pananghalian po natin ay alas 4 ng hapon. Kasi syempre, banat tayo sa umaga ng 3 oras. Tatakbo po tayo rito ng 2 oras, di naka 5 oras na po tayo. Tapos, maglalakad pa po tayo. Pagpasok po natin kanina umaga, nagano po tayo, sumakay ng bus. Pagpasok po natin dito, nilakad ko na lamang po. Nilakad ko na lamang ang pagpasok natin dito. Ayan, kunin ko po yung basahan natin. Wala po kasing balde si Senyora na lagayan ko ng aking mga gamit-gamit. Yung mga basa-basahan ko, tsaka yung pangapanlinis para isasahan ng bitbitan. Ang nangyayari po hindi ko po nabibitbit na maayos. Hindi naman po masyadong marami itong bahay niya. Gawa ng matrimonyo lang po sila ito. Pagtulog po niya, nakalimutan po. Tango po natin din sa ilalim ng unan. Yung kanyang pagtulog. Alam niyo po, narinig yung suba yung medyo maingay. Pero plano po, ay hindi po aeroplano. Parang aeroplano, maliit na aeroplano po kasi may sunog na po dun sa bandang bukid. Kumukuha po sila ng tubig dito sa dagat. Kumukuha po sila ng tubig dyan sa dagat, pampatay doon sa sunog. Ano na po yung sunog ngayon? Pang 3 araw na po. 3 araw na hindi namamatay yung sunog. Kaya, ang hirap po. Nakakatakot din kasi kawawa naman yung mga nasusunugan. Diba niyo po? 3 oras, 3 araw na po ang sunog na yun. Hindi po talaga bumababa yung lakas ng apoy. Ang lakas po talaga. Nasusunog po yung kabukiran. Kabukiran po ang nasusunog. Kasi dry na dry po ngayon dito dahil summer nga po. Kaya dry na dry. Yung apoy ang hirap po nilang patayin. Hirapan po sila magpatay ng apoy. Yung mga bumbero. Katulong na nga po nila yung aeroplano na mini lang. Pangkuha ng tubig para sa sunog. Hindi po talaga nila ang dami na pong tumutulong na bumbero. Hindi po talaga nila mapatay-patay. Hindi po talaga mapatay yung sunog. Kaya kawawa naman po yung mga nasusunugan. Ang tagal na po nila nasusunugan, 3 araw na po silang Kawawa po yung mga may-ari nung mga lupa, yung mga pananim po nila. Yung mga pananim nila, mga nyug, mga tawag niyan, yung mga talaga mga pagkain po nila dito. Meron din po kasi dito mga manananim. Kaya po kawawa naman yung mga nasusunugan. Pero niyo po, tagal na, 3 araw na po nasusunog yung kanilang lugar. Malawak na po daw yung nasusunog, sabi po ng mga tiga rito. Yung mga tao po dito. Siyempre po, parang panood nila ng balita. At yung po sabi, malawak na raw po yung nasusunog na lugar. Yun. Dito naman po tayo, dito po kayo ihaharap. Ito po yung banyo.
dito naman po tayo. Dito po tayo. Samahan niyo po. Ayan. Tita Amy, wala ka kasing stand eh. Walang stand si Tita Amy. Inunon na po natin ang spray ito para isang ano na lang po, isang bilisan na lang, kumbaga. Para pinapasadahan po natin ay meron ng ano, pampalinis ng ano, madali na lang pong tanggalin. Kumbaga nabababad po. Kasi pag hindi po natin sprayan po natin habang dadaanan po natin. Yung mga matigas-tigas, hindi na po matatanggal. Mahirap po matanggal. Mas maganda po sprayan na po natin para habang nililinis po natin itong ano, lababo eh. Lumalambot po yung dumi doon sa loob. Dalawang oras lang po tayo. Lagi po tayo nagmamadali gawa ng yun lang po babayaran sa atin sa 2 oras. Buti na lang, hindi po masyadong marumi itong bahay na to. Pagtapas po natin dito, nasa sala na po tayo sa isang kwarto, uwi na po tayo. Madali lang.
Hanap niyo po ba ako? Nandun po si Tita Amy nakayoko. Mabuhangin po ngayon, gawa ng yung sinisa, tawag ng yung abo. Yung abo po ng sunog, umaabot po dito. Yung abo ng sunog, nasusunog na yun. Abot po rito yung abo. Tingnan niyo po ang hirap ng mga OFW. Sabi po nila, masarap ang buhay ng OFW. Hindi po. Hindi po masarap ang buhay ng OFW. Napakahirap po ng buhay ng OFW. Kaya yung ibang OFW, pag dumadating sa Pilipinas, parang alam mo yung nagmamalaki po sila. Pero napakahirap ng trabaho. Hindi lang po alam ng mga taga-Pilipinas, di ba? Ang hirap po ng mga tao sa abroad. Mahirap po talaga. Lalo na po ako, marami na po akong pinagdaanan ng trabaho ng abroad. Nanggaling na po ako ng Saudi. Nanggaling po ako ng Taiwan. Nag-part-time na po tayo sa London. Kaya hirap po talaga. Hindi po basta-basta buhay ng abroad. Hindi po madali. Nagpunta po kami dalawa mag-asawa sa abroad. Ay sa London. Nakikipagsapalaran din po doon. Kaya lang, marami rin po doon sa London. Kaya sabi ng asawa ko, mas gusto niya pa raw dito. Sabi niya, balik na lang tayo, ma. Balik na lang tayo doon. Sabi niya. Kaya po, nagbalik kami dito. Tsaka sabi po ng anak kong bunso, Mama, kinuha-kuha mo ako dito eh. Tapos, nandito na ako eh. Iiwan mo rin pala ako. Alam ko lang iiwan mo ako eh. Sabi niya ganun. Parang hindi niya po tinuloy. Parang gusto niya po sabihin na hindi na siya nagpunta dito. Iiwan ko rin lang pala daw siya. Sabi niya. Late ko pa nang iniwan mo ako eh. Tapos ngayon nandito na ako. Iiwan mo rin pala ako. Sabi niya. Kasi nung magpaalam kami ng papa niya na pupunta kami ng London, iniwan namin sila. Parang naawa din po ako sa anak kong bunso na, Mama, kinuha mo ako dito, tapos iiwan mo lang din pala ako. Sabi po ng anak kong bunso. Yun. Kaya nung nandun na po kami sa London, nakapag-part-time kami mag-asawa, doon sabi niya ganun, balik na lang tayo ba? Sabi ko, bakit tayo babalik? Magkakaroon na tayo ng employer dito. Magkakaroon na po ako ng employer doon sa London. Tinulungan po kami, kaming mag-asawa ng kapatid niya. May kapatid po kasi siya sa London. Kaya po, nung makarating po kami sa London, bali yung kapatid po ng asawa ko ang tumulong sa amin. Tinulungan niya po kami. Tapos sabi po ng kapatid niya, Kuya, ate, hintay lang kayo kasi yung papasukan nga po namin, may pupuntahan pa, kumbaga may biyahe pa sila. Meron pa silang aasikasuhin sa ibang lugar. Kaya yung panahon na yun na
yung linggo na yon, busy po yung magiging employer namin. Nang mananatili po kami sa, sa hotel, sabi po nung kapatid ng asawa ko, sabi niya, maghintay lang kayo pagdating niya kukunin, na kayo. Yung, pupunta na raw po kami doon, papasok na po. Kasi na-interview na po kami. Na-interview din po kami nung employer na papasukan namin. Nga dahil aalis pa po sila, babiyahe pa po sila, ang nangyari, nung nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya, Mama, balik na lang tayo. Balik na lang daw po kami dito sa Spain. Balik na lang tayo sa Spain. Total pareho naman tayo may trabaho doon. Sabi niya, natakot ang asawa ko makipagsapalaran ulit. Kasi sabi niya, ang sabi po ng employer namin, ang nagiging trabaho po niya doon sa London, isasama ng asawa ng employer namin. Dahil may construction site po sila. Sa construction po magtatrabaho ang asawa ko. Natakot po siya kasi hindi po siya bihasa sa construction. Kasi hindi nga po siya nag-construction sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, naku mama, baka hindi ko makaya ang mag-construction sa sa London. Sabi niya, doon nga po sa London, hindi raw po niya kaya mag-construction. Kaya sabi niya ganun, Mama, balik na lang tayo. Sabi niya ganun, sabi ko ganyan. Siyempre, alam nga naman magkahiwalay kami dalawa. Although na sinabi ko na, mauna ka na, susunod na lang ako sa Spain ulit. Magpaiwan na ako dito, baka makahanap ako ng ibang magiging trabaho mo, hindi construction. Sabi niya, hindi, balik na tayo mama. Sabi niya ganun. Sabay tayo nagpunta rito, tapos ako lang mag-isang uuwi. Kaya syempre, mag-asawa, naawa din naman ako sa asawa ko. O sige, balik na lang tayo ng Spain. Kaya nagbalik po kami dito sa Spain. Kaya sabi niya ganun, ay salamat, sabi niya ganun. Kasi mahirap talaga mama na magkahiwalay tayong dalawa. Although na mahirap talaga sa matrimonyo ang magkahiwalay. Kaya yun, sabi po niya na mahirap mama na magkahiwalay tayong dalawa. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, balik tayong Spain. Ayun, nagbalik po kami dito sa Spain para makipagsapalaran ulit dito. Yun. Kaya sa awa po ng Diyos, medyo matagal-tagal na po kami dito. Kaya, ayun. Kaya, balo po mga kaibigan ko, hindi ko na po kayo isasama hanggang sa matapos po natin to. Kasi sigurado po, maiinig po kayo sa akin. Kaya, thank you very much sa inyong pagsama sa akin, sa walang sawa ninyong pagsama sa akin. Kaya kung nagugustuhan niyo man po ang aking video, palike po, pa-share and subscribe hanggang umabot po kayo sa kampana para updated po kayo sa ating mga channel. Kaya thank you very much. Bye-bye po. Adios. God bless po sa ating lahat. Adios. Bye-bye po. God bless. Bye-bye.